Isang helicopter na sinasakyan ni Iranian President Ebrahim Raisi at ng kanyang foreign minister ang bumagsak noong linggo habang tumatawid ito sa kabundukan na mayroong matinding hamog, sinabi ng isang opisyal ng Iran sa Reuters na ang mga rescuer ay nahihirapang marating ang lugar ng insidente. Sinabi ng opisyal na ang buhay ni Raisi at Foreign Minister Hossein Amirabdollahian ay nasa panganib kasunod ng pagbagsak ng helicopter na nangyari habang pabalik ito mula sa isang pagbisita sa border kasama ng Azerbaijan sa hilagang kanluran ng Iran. Kami ay umaasa pa rin ngunit ang impormasyon na nagmumula sa site ng pag-crash ay lubhang nakakabahala ayon sa pahayag ng hindi nagpakilalang opisyal sa Reuters. Sinipi ng State TV ang isang opisyal na nagsasabing hindi bababa sa isang pasahero at isang tripulante ang nakipag-ugnayan sa mga rescuer. Sinabi rin nito na natagpuan ang helicopter bagaman tinanggihan ng Red Crescent ng Iran ang ulat na ito. Ang kataas-taasang pinuno ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na may hawak ng ultimate power at may hawak ng final na pasya sa foreign policy at programang nuklear ng Iran ay naghangad na bigyang katiyakan ang mga Iranian na nagsasabing walang magiging pagkagambala sa mga gawain ng Estado. Sinabi ng Iranian state media na ang masamang panahon ang sanhi ng pag-crash at nagpapalubha ng mga pagsisikap sa pagsagip. Sinabi ng state news agency na Islamic Republic News Agency na si Raisi ay lumilipad sa isang US-made Bell 212 helicopter. Inutusan ng punong kawani ng hukbo ng Iran ang lahat ng mga mapagkukunan ng hukbo at ang mga elite na mga Revolutionary Guards na ilagay sa mga search and rescue operation. Nauna na rito ang pagtigil ng pambansang broadcaster sa lahat ng kanilang regular na programa upang ipakita ang mga panalangin na gaganapin para kay Raisi sa buong bansa. Noong mga unang oras ng Lunes, ipinakita nito ang isang rescue team na nakasuot ng matingkad na jacket at head torch na may mga dalang GPS device habang naghahanap sila sa isang napakaitim na gilid ng bundok habang naglalakad sa gitna ng snowy blizzard. Lubos kaming naghahanap sa bawat sulok ng lugar kung saan nag-crash ang helicopter. Ayon sa pagsisipi ng state media sa pahayag ng isang regional army commander, ang lugar ay may napakalamig, maulan at maulap na kondisyon ng panahon. Ang ulan ay unti-unting nagiging niyebe. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga kalapit na bansa at nag-alok ng tulong sa anumang pagliligtas. Sinabi ng White House na si US President Joe Biden ay nag-briefed sa mga ulat tungkol sa pag-crash. Sinabi ng Turkey na nagtalaga ito ng drone, helicopter, sasakyan at rescue team matapos ang kahilingan ng mga autoridad ng Iran. Nag-alok naman ng European Union ng Emergency Satellite Mapping Technology. Ang pag-crash ay naganap sa panahon ng lumalagong hindi pagkakaunawaan sa loob ng Iran dahil sa isang hanay ng mga pampulitika, panlipunan at pang-ekonomiyang krisis. Ang mga pinuno ng clerical ng Iran ay nahaharap sa pang-international na panggigipit sa pinagtatalunang programang nuklear ng Tehran at sa lumalalim nitong ugnayang militar sa Russia noong panahon ng digmaan sa Ukraine. Mula nang salakayin ng kaalyado ng Iran na Hamas ang Israel noong October 7, na nagbunsod sa pag-atake ng Israel sa Gaza, ang mga sunog na kinasasangkutan ng mga grupong nakahanay sa Iran ay sumiklab sa buong Middle East. Si Raisi ay nahalal na pangulo noong 2021 at mula nang maupo siya sa pwesto ay nag-utos siya ng pagpapahigpit sa mga batas sa moralidad. Pinangasiwaan ang madugong pagsugpo sa mga nagpoprotesta laban sa gobyerno at itinulak ng husto ang mga pag-uusap tungkol sa nuclear at world powers. Sa dalawang political system ng Iran na nahati sa pagitan ng clerical establishment at ng gobyerno, ang 85 taong gulang na tagapagturo ni Raisi na si Khamenei na siyang pinakamataas na pinuno mula noong 1989 ang may hawak ng kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa lahat ng pangunahing patakaran. Sa loob ng maraming taon ay nakita ng marami si Raisi bilang isang malakas na kalaban upang humalili kay Khamenei na nag-endorso sa mga pangunahing patakaran ni Raisi. Ang tagumpay ni Raisi
sa isang malapit na pinamamahalaang halalan noong 2021, ay nagdala sa lahat ng mga sangay ng kapangyarihan sa ilalim ng kontrol ng mga hardliner. Pagkatapos ng 8 taon ng pagkapangulo, ay hinawakan ng pragmatist na si Hassan Rouhani at isang nuclear deal na nakipag-usap sa Washington. Gayunpaman, ang paninindigan ni Raisi ay maaring nabaluktot ng malawakang mga protesta laban sa pamumuno ng mga klerikal at isang kabiguan na ibalik ang ekonomiya ng Iran na hinampas ng mga parusang kanluranin. Si Raisi ay nasa hangganan ng Azerbaijan noong Linggo upang pasinayaan ang Kizkalasi Dam, isang pinagsamang proyekto. Ang Pangulo ng Azerbaijan na si Ilham Aliyev, na nagsabing siya ay nagbid ng friendly farewell kay Raisi ng araw na iyon, ay nag-alok ng tulong sa pag-rescue. Dumako naman tayo sa mga balitang naganap sa iba't ibang dako ng mundo. Bumili ang Pilipinas ng patrol vessel na nagkakahalaga ng $400 million sa Japan. 5 bagong patrol boat ang inaasahan na sasali sa Philippine Coast Guard sa 2028. Nagkaroon ng kasunduan para palakasin ang puwersang pandagat ng Manila sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Bibili ang Pilipinas ng 5 patrol vessels mula sa Japan sa gitna ng lumalalang tensyon sa South China Sea. Ang deal ay tutustusan sa pamamagitan ng isang Japanese loan na nagkakahalaga ng humigit kumulang $415 million na inihayag ng 2 panig noong ika-17 ng Mayo. Ang deal ay bahagi ng Maritime Safety Capacity Improvement Project o MSCIP na inaprubahan ng gobyerno ng Pilipinas noong 2023. Ang proyekto ay naglalayong dagdagan ang kakayahan ng Philippine Coast Guard na tugon sa mga banta at insidente sa loob ng maritime jurisdiction ng bansa. Ipinangako ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang utang sa kanyang pagbisita sa Maynila noong Nobyembre ng 2023. Sa isang seremonya sa Maynila, nilagdaan ni Philippine Foreign Secretary Enrique Manalo at Japanese Ambassador Kazuya Endo ang isang kasunduan sa utang. Narito ang pahayag ni Enrique Manalo, ang Philippine Foreign Secretary. Ang okasyong ito ay nagpapahiwatig hindi lamang ng pagpapalalim ng bilateral na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan, ngunit binibigyang diin din ang aming hindi natitinag na pangako na pahusayin ang aming mga kakayahan sa kaligtasan sa dagat para sa kapakinabangan ng ating bansa at ng mas malawak na maritime community. Tinutulungan ng Japan ang Pilipinas na palakasin ang hukbong pandagat nito. Nagbigay na ang Japan ng 12 patrol ship na tinatawag na multi-role response vessels sa Philippine Coast Guard sa ilalim ng MSCIP. Kabilang dito ang paghahatid ng BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701, at BRP Melchora Aquino, MRRV 9702 noong 2016. Ang mga barko ay ginawa sa Shimonoseki Shipyard ng Mitsubishi Shipbuilding, batay sa klase ng Kunigami ng Japan Coast Guard. Ang Teresa Magbanwa class ay bahagyang mas tumitimbang sa 2,260 GT at may hangar para sa isang helicopter. Inilarawan bilang mga kapital na barko, ang mga patrol vessel ay kabilang sa pinakamoderno at pinakamalaki sa fleet nito. Noong Disyembre ng 2023, sinabi ng Philippine Coast Guard na magtatayo sila ng pasilidad sa Subic Bay ng Luzon Island para magamit ang mga biniling malalaking patrol ship. Ang mga delivery ng kaka-announce lang na 5 barko ay inaasahang magaganap sa pagitan ng 2027 at 2028. Ayon kay Manalo, inaasahang mas palalakasin nila ang maritime surveillance, response at enforcement capabilities ng Philippine Coast Guard. Nangako ang Japanese envoy na patuloy na susuportahan ng gobyerno ng Japan ang capacity building ng Coast Guard. Ayon kay Kazuya Endo, ang Japanese ambassador, habang ang sitwasyon sa paligid ng Pilipinas ay patuloy na seryoso, ang Philippine Coast Guard ay nakatayo sa isang frontline para sa pagprotekta sa aming mga karaniwang interes at mga patakaran na nakabatay sa maritime order. Binigyang diin din ni Endo ang kahalagahan ng ligtas na mga daanan sa dagat at idinagdag na ang kanyang bansa ay mabigat na umaasa sa kalakalan sa ibang mga bansa.
Pilipinas sinusubukan nga bang pantayan ng naval power ng China? Pinapalakas ng Maynila ang mga naval resources nito habang tumitindi ang tensyon sa Beijing sa South China Sea. Ang Philippine Coast Guard ay mayroong 62 patrol vessels at nagpapatakbo ng 4 na support ship para sa logistics, search and rescue missions kasama ang 469 auxiliary boat. Ang Chinese Coast Guard ay nagpapatakbo ng halos hihigit sa 1,275 hull habang ipinagtatanggol ang soberanya ng teritoryo ng China at mga karapatang pandagat at interes. Ang Chinese Coast Guard ay mayroong 225 na barko na may higit sa 500 tonelada na may kakayahang magpatakbo sa labas ng pampang at karagdagang mga sasakyang pandagat na nakakulong sa mas malapit na tubig. Mula noong 2023, ang mga barko at mga bangkang pangisda ng Philippine Coast Guard ay nahaharap sa mapanindigang pag-uugali mula sa mga barkong Chino. Kabilang dito ang paggamit ng mga water cannon at military-grade laser sa South China Sea, habang patuloy na iginigiit ng Beijing ang malawakang pag-angkin nito sa tubig. Manila at mga kaalyado nito ay pinoprovoke nga ba na gumalaw ang South China Sea ng Beijing? Ang kasunduan ay dumating habang ang relasyon ng Pilipinas sa US at Japan ay nakakuha ng traction habang ang Manila ay naging mas vocal tungkol sa pag-uugali ng China sa rehiyon. Paulit-ulit na itinampok ng Maynila ang malaking bilang ng mga pinaghihinalaang milisya na nananatili malapit sa mga tampok na hawak ng Pilipinas sa pinagtatalunang isla ng Spratly. Gayunpaman, pinananatili ng China na ang mga aksyon ng Coast Guard nito ay legal at nasa tubig na teritoryo nito. Dumating din ang kasunduan matapos magdaos ng trilateral maritime exercises ang mga Coast Guard ng Japan, US at Pilipinas sa South China Sea noong 2023. Ito ang unang ganoong maniobra sa pagitan nila habang lumalaki ang mga alalahanin sa mga agresibong hakbang ng China sa rehiyon.